Good morning! Naku, pasensya na. Alas 5 ng madaling araw. My name is Jerry B. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay. So, very excited ako. Ang aga ko nagising alas 3. Pero maaga kasi ako natulog. Tulog ata ako alas 8. Kasi pupunta ako ng Quezon ngayon. And sabi ko, excited akong gumawa ng video kasi meron ako na-realize na tinanong nyo na rin ito. Marami sa inyo nagtatanong nito. Okay? Ngayon, sasagutin ko. Ngayon ko kasi naalala na, kasi sa dami ng tanong, hindi ko alam kung ano unahin ko. So ngayon, ito buong buo na talaga sa isip ko na ito ang topic natin today. Napakagandang topic ito. Very exciting. Very exciting. Excited ako. Okay? Hindi, ganun lang ako kasaya kasi parang alam ko through this video, through this knowledge, marami, kung hindi man lahat, marami ang mamamanage ang kanilang anxiety because of this. Okay? Kasi alam niyo, ang pagpapaliwanag kasi ng isang tao, no, doon muna tayo mapunta. Depende yan sa kondisyon ng katawan ng tao, kondisyon ng isip, pagpagod, pag-anxious, mahirap yan makarealize. Kaya yung iba, pag pinaulit-ulit din naman yung mga video at sakto naman na conducive yung kanyang sitwasyon for learning, ibig sabihin, kaya niyang i-absorb yung mga learning, then nagkakaroon siya ng aha moment. Pero kahit kunyari, kung wala ka dun sa ganong kondisyon at ikaw ay highly anxious, then mahirap pumasok yung kaalaman na yon. Kaya maganda rin na mauulit ninyo at maaring may ma-pick up kayo at kung sa panahon na yon good condition yung inyong brain at inyong katawan, magkakaroon kayo ng oo nga no, yan pala yun, ganon. Okay, so kaya nga lagi ko sinasabi, no, ang mga taong anxious, no, highly sensitized yan, no? Talagang sensitive yan sa kahit anong bagay na pakiramdam niya, buhok niya, lahat na parte ng katawan niya, isascan niya yan, iisa-isain niya yan at gagawan niya ng interpretation na danger talaga, na mamamatay siya, na mababaliw siya, na masostroke siya, may cancer siya, may heart attack siya, may kung ano-anong mga sakit siya. Okay? So, kaya yung mga doktor, ang ginagawa, lalo na yung mga psychiatrist, yung kaya magbigay ng gamot, hindi ka muna kakausapin yan. Hanggat ganyan yung kondisyon mo. Ang gagawin yan, pahihingahin ka lang. Magpapahinga ka muna. Pahinga ka muna para yung utak mo at yung katawan mo malagay natin sa kondisyon para pag nag-usap tayo ay papasok yung mga kaalaman. Kapag hindi maganda yung kondisyon ng utak at katawan dahil nga sa anxiety, hindi papasok yung isip. Bakit? Ikaw ba, mag-iisip ka pa talaga ng pangarap mo habang may nasusunog? Habang nasusunog yung bahay mo? Or may emergency? Mag-iisip, kakain ka pa ba habang may emergency? So pati yung katawan mo shutdown, no? Kasi nandun ka sa emergency state ng katawan. Ibig sabihin, ang kailangan niya lang, kailangan ma-survive ko tong katawan na to, kailangan mabuhay to. So ang gagawin ko, kailangan kong itakas sa sunog. Ang problema, wala naman sunog. Ayun, ganorn. Kaya hindi na ako mag-isip yung natatawa sa ganorn. Ganorn. Okay. So ganun, kaya hindi mo mapasok yung mga learning sa utak kasi nasa emergency state yung katawan mo, no? Nasa fear response, yung fight, flight, freeze. At kapag instinct na ang pumasok, no? Talagang kapag nandun, yung frontal cortex, ano yan, ano muna siya, ano mo tawag doon, yung tumatabi muna siya. Kasi ang star dyan, yung amygdala, no? Yung parte ng brain mo na ako na muna kikilos dito, tumabi ka muna dyan. Yan. Yung frontal cortex, yan yung nag-iisip na parte ng utak natin. Yan yung nag-iisip na, hindi, wala ka sa danger, ayos ka, yan. Kaso, kapag yung katawan mo ay na-trigger mo na yung danger, no? At may fear response ka na, i-take over na yan ng
instinct mo na kailangan maligtas natin. So anong gagawin? Hindi, tumakbo ka na sa ER, takbo ka na sa ER ngayon na, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, takbo ka na sa ER. Ganyan ang gagawin ng utak mo. Gaya ng kung may totoong sunog, tumakas na kayo, bilis, bilis. Huwag ka nang maghahakot ka pa ba dyan? Tanga-tanga mo. Gaganon yung brain sa'yo. Ano yan? Kung iisipin mo pa kung nasaan yung laptop mo, isipin mo pa kung magporma ka pa ba, bibihis ka pa, nasusunog na, lumayas ka na. So, ganon. So, sana naintindihan nyo na yung utak natin hindi makakapag-isip ng tama kapag nasa state na ng panic attack. Kasi ang gusto lang yan, makaiwas ka sa danger. So anong gagawin? Wala kang magagawa, hahayaan mo lang talagang lumipas. Pero dapat nasa utak mo, nalilipas din siya. Kasi kung hindi siya, kasi kung wala siya sa utak mo, talagang tutuloy-tuloy yung panic mo. Pero kung i-accept mo na, okay, nararamdaman ko ngayon, pero lilipas din to, maya wala na to. Ilang years nang ganito. Base sa experience ko, may ebidensya ako na lilipas din to. Ganun, hayaan ko lang, sakit, ang sarap, ang sarap. Ang pangit na pakaramdam. So, ganun-ganun pa, di ba? Ang pangit talaga ng pakaramdam yan eh. Kailan pa ako lang nag-panic attack? Kasi ang tao, normal ang panic attack, iba-iba yung sitwasyon. Bakit? Kahit ang tao walang disorder, 2 beses sa buhay niya, magkakaroon siya ng ganun. Yung iba, hindi nagde-develop ng disorder. Pero yung iba, nagde-develop talaga. Kasi, depende nga dun sa interpretation. No? Kung wala siyang kaalaman, ay talagang magsistay yan. Pero kung may idea siya na normal pala yung panic attack, nangyayari pala normal pala yun, ganun pala yun. Okay, so hayaan ko lang pala to, lilipas din pala to. So pag ganun na sa isip mo, hindi ka na magde-develop ng disorder. Pero yung mga tao nagde-develop ng disorder, sila yung, hala, ano yung nangyari sa akin? Baka may sakit ako, baka may, yan yun, sila yun. Okay, kasi nga hindi nila alam na pwede pala mangyari yung panic attack, wala silang idea, wala kakulangan. Okay? So, ano ang topic natin? Ang haba ng intro, di ba? Kasi very excited ako. Gusto ko kayo bitinin muna. Okay? Sige, anyways. Ito na. Ang tanong, sabi sa akin, paano malalaman kung gumagaling ka na? Alam mo, sabi ko dati sa kanila, it doesn't matter. Pero ngayon, sige, ito na yung gusto nyo marinig. Parang, kasi, anxiety is anxiety. Parte siya ng katawan. Halimbawa, ito yung sinasabi ko ngayon Ano ang simptomas ng lungkot? Di ba iyak? Ano ang simptomas ng galit? Di ba sisigaw ka, lalaban ka, galit Yung iba pa mga war freak talagang, basagulero sila, talagang suntukan to, ganun. So yun ang simptomas ng galit. Ano ang simptomas ng saya? Di tawa, ngiti, good feeling, di ba? Yan ang simptomas ng tawa. Ano ang simptomas ng guilty? Maaaring hindi siya makatulog kasi guilty siya. Baka hindi niya ako mapatawad, gano'n, ilang araw. Halo-halo ang simptomas ng guilt. May lungkot, may takot, di ba? At ano ang simptomas ng anxiety? Na kapag magpa-perform ka na, kapag may sunog, yung totoong sunog, at kahit nasa utak mo lang, yung paano kung magka-cancer ako? Ano yung anxiety? Takot yun. So, yun. Ngayon, ang tanong, sasabihin ba natin na matatanggal yung mga simptomas na yun? Kung tanggalin ko yung simptomas mo ng pagtawa at pagngiti, okay ba sa'yo yun? Kung tanggalin ko yung simptomas mo ng pag-iyak, okay rin ba sa'yo yun? Hindi po, kasi kailangan ng katawan yung lahat ng emotions na yon at lahat ng simptomas, gaya rin ng importansya ng anxiety, lalo na ang anxiety, kasi ang anxiety, yan ang nagliligtas talaga sa atin sa kapahamakan. Hindi lang kapahamakan, ang kapahamakan talaga in general. Pero kasi halimbawa, hindi ako nag-aral ng exam, may exam ako, yung kapahamakan ko noon, hindi ako papasa, hindi ako gagraduate, so mapapahamak ako kung hindi ako mag-aral. So may anxiety yon. Hindi kailangan death, but yung katawan mo either death o hindi ka nag-aral sa exam or kakanta ka sa harapan ng maraming tao, ang tingin niya danger yun. So may anxiety ka, lalo kung hindi mo napagandaan. Okay? So lahat, kahit si Lea Salonga, nininervyos yan, may anxiety yan. Papuputol ko ang aking buhok kung sasabihin niyang hindi na siya anxious. Wala siyang anxious kasi imposibleng mawala ang anxiety.
Okay? Okay. Sige, mabalik tayo sa tanong. Paano malalaman kung namamanage mo na yung anxiety disorder mo, yung mga simptomas mo? Kapag dumating yung panahon na sa Pinoy, wala ka nang pakialam. Ha? Paano ka dadating sa panahon na walang pakialam? Ang pangit ng feeling mo. Ito yun. Dadating ka sa panahon na wala ka nang pakialam kasi you've realized talagang totoong ginagago ka lang ni anxiety. Yung bang, ilang taon na to. Anak ng Pasig naman kayo. Ilang taon na to, paulit-ulit. Hindi ako natututo. Bahala ka na. Sige, bahala ka na. Ganon. Sige. So ano ang buhay ng isang taong namamanage yung anxiety disorder? Hindi siya conscious na namamanage siya na, pero pagod na siya sa kanyang simptomas, na sa pagod niya, tinanggap niya na. Nakakatawa, no? Nakakatawa. Yung bang, bahala ka na nga dyan. Sige, mag-anxiety ka. Go! Sige, parang alam mo, parang binigay mo na yung katawan mo. Sige, pati utang. Sige, okay na lang sa akin. Patayin mo na lang ako. Kung papatayin mo ako, ayop ka. So, ganun mangyayari dyan. Parang, sige na nga. Tapos, total, may realization yun, ha? Hindi yun basta-basta nangyayari lang. Magkakaroon ka ng realization na, ilang taon din naman, tapos paulit-ulit lang. Pagod na akong lumaban sa anxiety. Sige na. Sige, kung anong gusto mo gawin sa akin, bahala ka na dyan. Ngayon, ganun na, wala ka nang pakialam. Sasabihin mo yan, dyan yung anxiety ko. Pakialam. Kaya ko lang, tanggap. So, yun yun, tanggap na. Sige, nahihilo ko, sige, anxiety. Actually, yung mga hilo-hilo na yan, hindi na nga abot sa ganun eh. Kapag yung nandun ka na sa pagod ka na, tinanggap mo na lang siya, hindi ka na abot na sa mga hilo-hilo, yung mga ganun. Sa una siguro, pero dadating yung punto na, sige, kahit nahihilo ka, yung wala ka nang pakialam, sige. Ano ba gagawin ko ngayon? Manonood ako ng TV. Sige, kahit nahihilo yan, manonood ako ng TV. Maya-maya, nakatutok na siya sa TV, nawala na sa utak niya yung hilo. No? Tapos ganun, doon mag-uumpisa yun. Doon mo masasabi. Pero again, meron siyang mga kaalaman sa likod. Halimbawa, alam niya na hindi naman nakamamatay ang anxiety. Okay? So, normal na katawan na reaction yun. Parang simptomas ng lungkot, ng tawa, ng saya, di ba? So, ano yung mangyayari? Kunyari, pupunta ako ng party mamaya. Ang taong yung taong tanggap na, pero baka magka-anxiety ako. Ngayon, wala akong pakialam. Di ba anxiety? Punta ako doon sa party. Okay. Pagpunta niya sa party, dahil nga yung sa katawan niya, sanay, no, maglabas ng simptomas kapag nasa party, or nasa labas, or kung nasaan man, ilalabas yung simptomas niya. Pero habang lumalabas yung simptomas niya doon, titiisin niya na lang. Parang, sige, habang nararamdaman niya yung pagtibok ng puso niya, yung mga paninigas ng katawan niya, makipag-usap pa rin siya dun sa tao. Para sabihin niya, alam mo kahapon nga, punta ako sa party, pero ramdam niya yung simptomas buong katawan niya. Pero parang wala na sa kanya yun. Parang kaya niyang isabay yung pagpa-party niya at saka yung simptomas niya. So, ang mangyari, kahapon nga nagpunta ako. Ito naman kausap niya, hindi alam na may anxiety siya. Ganun tayo kagaling. Ganun, no? So, ganun nangyari sa akin kahapon sa opisina nga, ganito yung boss natin, ganito, ganyan. Pero, grabe yung anxiety niya sa loob niya, pero ganyan. Pero, sa isang banda, tinanggap niya na na wala akong pakialam sa'yo. Di mo anxiety ka dyan, sige. Tapos, dahil sa ganun na yung kanyang mindsetting, tuwing lalabas siya, nandun pa rin yung anxiety. Nandun, paulit-ulit. Pero, kaya niyang isabay yung buhay niya with anxiety. Parang, sige, magsiswimming yung outing. O outing sila, yung mga pamangkin niya, yung mga apo niya, kung sino man, yung mga ganyan. Okay, anak. Pero grabe yung anxiety ng katawan niya. Pero tinatanggap niya lang. Ganun ang isang taong may anxiety disorder. At, maaring pag lumabas ulit, pwede siya mag-panic attack, pero, babalik ulit siya dun kasi na-experience niya na yung experience mismo na kaya niyang isabay yung simptomas at ang kanyang buhay. Ibig sabihin ng kanyang buhay, kaya niya mag-opisina, kaya niya makipag-usap sa tao, kaya niya mag-grocery, kahit meron siyang anxiety. At, sabi ko nga,
Hindi dahil eventually, no, dahil exposed yung katawan at nasasanay siya sa ganong behavior na kaya niyang isabay yung anxiety, nawawalan ngayon ng energy yung anxiety. Hindi niya na ngayon binibigyan ng pansin gaya nung ginagawa niyang pansin na 100%, 103% dati. Ngayon, nandyan, napansinin niya siguro mga 80%, bababa na yan, mga 70, 60, 50, 40, hanggang 10% na lang yung pansin niya sa anxiety. So, habang bumababa yung percentage ng kanyang anxiety, mas, kung dati humingiti-ngiti ka lang para hindi masyadong halata yung anxiety mo, ganun eh. Ngayon, dahil nasanay ka na ganun yung behavior mo, na kaya mo nang isaba yung anxiety at yung buhay mo, at pag bumaba na siya ng 10%, yung ngiti mo hindi lang ngiti. Ganun na, talaga ba? Oo nga eh. Pero may anxiety ka pa rin yan. Kasi, yung energy na binibigay mo sa anxiety mo, 10% na lang. O, saan nang galing yun? Kasi nasanay ka na nga sa araw-araw na kaya mo pagsabayin yung symptoms ng anxiety at ng iyong buhay. At eventually, mawawala na dahil na-establish na sa brain mo pa konti-konti na wala ka sa danger. At kusang mawawala yung mga simptomas. Shit! Ang ganda! Ang galing ng paliwanag ko na yun! Kailangan bayaran nyo ako doon! Pero syempre para sa inyo lahat yan, libre ang kaalaman, panoorin nyo lang yung YouTube ko, okay? Sabi ko nga sa inyo, wala akong kita dito talaga. Kumikita ako dito after like 5 months. Tapos magkano yung kita ko, napakaliit kasi nga tamad ako gumawa ng video. Yun, ano? Ay, by the way, tonto ako kasi alam nyo na, sana naintindihan nyo yun, no? Sana naintindihan nyo yun. So meron akong follower, sana mapanood niya rin to. Although pinapanood niya doon mga videos ko, para sa kanya to actually, kasi maraming matutulungan dahil sa siya yung gagawin kong senaryo. At lahat kayo, I'm sure, may ganong pakiramdam. Iba-iba lang yung sitwasyon. Okay, papaliwanag ko. She's kinda above. Diretso na nga ako. Nasa mga 50s na siya. Gusto ko pang ipalambutin yung edad eh. Nasa 50s na siya. So, may asawa siya. Gano'n. Okay. Tapos, feeling niya na-trigger yung anxiety niya. No? Na-trigger yung anxiety niya dahil sa may tampuhan sila ng asawa. Actually siya. Mas siya. Okay, naiinis siya. So, although alam niya naman kung anong gagawin actually. Pero maganda rin kasi mag-usapan kasi you are being reminded na oo nga. Alam niya rin yun, I know. Alam ko rin na alam niya yung sasabihin ko at sinasabi ko. Pero minsan kailangan mo lang be reminded eh, di ba? Ganon. Okay. So, ganito, ipapaliwanag kung paano mag-work yung CBT doon na baka magamit nyo rin yung ganong strategy sa mga buhay ninyo. So, nasa na sila, yung asawa niya na mas older sa kanya, no, nasa mga 60s yung asawa niya. Yung asawa niya, very active yung life, no? At versus siya na may anxiety disorder nga. So, syempre, kadalasan nakamukmuk lang, nasa bahay, lalo na dati, pero ngayon nakakalabas na siya. Meron nga, kwento niya sa akin, alam mo ba, Jeremy, kaya tawag sa kanya, 3 days akong walang hilo. Pero matagal na siyang may gamot. Kasi sabi ko dati, maaaring yung mga hilo-hilo niya galing sa gamot talaga yan. May ganun eh. May mga side effect, depende, no? Pero not necessarily ha. Hindi porket nagagamot kayo may hilo kayo, walang ganun. Iba-iba talaga ang epekto sa gamot sa katawan ng tao. So sabi niya, 3 days akong wala. Sabi ko, bakit? Tinigil mo ba yung gamot mo? Sabi niya, hindi. Di medyo nahuli ko na, yung hilo niya hindi talaga galing sa gamot. Kasi bakit nagagamot siya? Tapos 3 araw na wala yung hilo niya. Simula ng mga ginawan ko siya ng assignment niya, pina-journal ko, pina-gratefulness ko. Sabi ko, wala sa gamot yung hilo. Tapos napapansin niya rin naman. Gaya niya, may migraine daw siya, nag-uusap kami. Sabi niya, wala naman akong migraine na nag-uusap tayo. See? So talagang psychosomatic. Ibig sabihin, pag naisip mo, kaya mag-manifest the body. No? Kaya i-trigger yun ng isang click lang. Lalo na kung ginalingan mo sa anxiety disorder mo. Kaya mo nang automatic activate. Gaya ng isang taong nag-aaral ng piano.
Kung araw-araw ka nag-aaral ng piano, aba, kung araw-araw ka ba naman mag-aral ng piano, di ang galing-galing mo na, no? Hindi ka na tumitingin ng pyesa niyan, memorize mo na kasi araw-araw mo ginagawa eh. So, pag hawak mo ng piano, tugtog ka na kagad. Ganun din ang anxiety. Kung araw-araw ka anxious everyday, sinanay mo, ginalingan mo talaga. Talagang first honor ka, summa cum laude, valedictorian ka sa anxiety disorder, congratulations! Ganun. Ganon. Okay? So, sabi ko sa kanya, inis daw siya, baka na-trigger daw siya dun sa galit niya sa mister niya. Kasi bakit yung mister niya, siya ang sweet, ang pinahandaan niya ng dinner. Tapos may one time na naganda siya ng dinner, may candlelight pa daw. Aba, dumating yung asawa, gabi na, late, hindi man lang siya tinext. Siyempre, lalo na tayo sa may mga anxiety disorder, mag-aalala ka talaga, di ba? Kakabuisit nga naman talaga. Kung ako rin naman, di ba? Pero sabi ko kasi sa kanya, baka naman, ano kaya ang rason? Sabi ko, kung ikaw yung si mister at umuwi ka at sinabihan ka na, ba't di ba kaya kumain mag-isa? Kung ikaw yun, bakit mo masasabi sa asawa mo yun? Nilagay ko ngayon siya, bakit? Kasi, kasi maaaring pagod siya. Sabi niya kasi buong araw ganyan-ganyan, ganon-ganon. Tapos sinabi ko rin sa kanya, hindi kaya also baka nag-alala siya, naiinis din siya na hindi ka pa kumain, na kaya niya sabi na, ba't kailan mo akong hintayin kumain? Hindi ko ba kaya kumain mag-isa? Siyempre, inisip ko, kung mahal mo kasi naman yung tao, mag-alala ka rin na, kasi una, may kasalanan ka na nga. Ito bang masakit sa kanya, hindi na nagsusorry talaga. Sabi ko, may ganung tao talaga, no? Hindi natin makontrol yun. Pero anyway, sabi ko sa kanya, hindi kaya, bakit kaya niya sinabi sa'yo yun? O yun na nga, siguro pagod, ganyan. Tapos sabi ko yun, sinabi ko sa kanya, kasi hindi pa niya naisip eh. Hindi kaya dahil, somehow, sana kumain ka na lang para hindi ka nagutom. Kaya sinabi na, hindi mo ba kayang kumain mag-isa? Gets nyo? So may mga perspective na kung ilalagay mo yung sitwasyon mo sa kanya, maiintindihan mo yung tao. At pag naiintindihan mo yung tao, malilesen ngayon yung inis mo, yung galit mo, pati yung anxiety mo. Okay. So, sabi ko sa kanya, tapos tingnan mo to. So, facts tayo. Ilang taon na siya? 60 plus. Mumotor daw, ganyan. Very active life, may barkada, gano'n. So, ando na yung edad nila, pero ilang years na sila mag-asawa, ha? More than 20 years, 24 years, ganyan. So, ilang years na sila mag-asawa. Sabi ko, ma'am, sabi ko gano'n, tingnan natin na ilayo natin yung utak natin dyan sa sitwasyon mo. Ilagay natin siya sa parang walang problema. Anong gusto mong gawin habang malakas ka pa sa buhay mo? Parang gano'n, no? Hindi ba masarap na explore mo yung mundo, makipag-friends ka, maging active ka sa community, see the world? Hindi ko na sinabi yun, may ibang version, pero parang gano'n yung point. Na eventually kasi tatanda ka na, pag tumanda ka na, hindi ka na makakalabas, nasa bahay ka na lang. Naisip ba natin na ilang years na lang yung time na hindi ka na makakalabas? Kasi syempre yung katawan natin hindi na gaya ng dati na kaya nating sa Boracay naka board shorts ka, nakalabas yung abs mo. Eh iba na, syempre pag tumatanda ka, pati yung interest mo magbabago na kasi inisip mo, matanda na ako, ganun. So sabi ko sa kanya, what if ilagay natin sa isip natin, kasi yun pa, pinag-aawayan pa nila na lagi siya nag-aalala kahit yung pamilya niya sa iba na sa ibang bansa, ganyan. Nag-aalala siya na mag-outing sila, baka mamatay sila doon, baka maaksidente sila sa mga ganun. Sabi ko, siyempre tinakil din namin about death. No? Sabi ko, alam mo bang may nag-crash na buong eroplano? Nag-crash na wala ng power talaga yung eroplano, nag-crash, bagsak talaga. Alam mo bang dalawa lang ang namatay, commercial plane? Ito pa masakit. Yung isa, hindi pa namatay dun sa pagka-crash ng eroplano, namatay pa siya dahil nasagasaan siya ng bombero nung evacuation na. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Eroplano yun, babagsak ka, diba? Iniisip natin, patay tayo dapat lahat. Bakit dalawa lang yung namatay? Bakit? Anong ibig sabihin nun? Naniniwala kasi ako, oras. Pero yung mga yun, buong eroplano, dalawa lang yung namatay, tapos hindi pa namatay dun sa crash, nasagasaan ng bumbero.
So ibig sabihin siya, oras niya na talaga, wala sa kawala. Pero yung buong aeroplano kailangan bumagsak para lang sa kanya at para masagasaan dyan ng bumbero dun sa baba. So ano tingin mo dun? Nangyayari, lahat ng tao namamatay. Nangyayari yan. Hindi natin alam yung oras, ganun. But anong gagawin natin? Hindi ba tayo mabuhay? Matatakot na lang tayo araw-araw dahil natatakot tayong may mamatay sa pamilya natin o mangyari ang kamatayan? Hindi pwede. Kailangan talagang everyday mabuhay ka lang at mag-enjoy ka. Kung oras mo na, then oras mo na. Ganun lang, period. Ngayon kung mag-aalala ka, paano yan? May anak ako, bakit? Pag namatay ka ba, mamamatay din yung anak mo? Kahit ikaw yung pinakamahirap na tao sa buong mundo, pag namatay ka, yung anak mo, makikita ng kapitbahay, sige, ako na mag-aampon dyan sa anak na yan, buisit, kahit mahirap din kami. Sa ikaw, ito. Nyari, nandun kayo sa bukid, 2 bahay lang kayo doon, mahirap kayo, kumakain lang kayo isang kahig tuka. Namatay yung kapitbahay mo na may anak. Pababayaan mo ba yung anak niya doon sa bahay nila? Di ba hindi? Kasi instinct natin yun, natural yun na makakapag ka, makakapag, ang ganda ng word ko, makakapag ka dun sa tao na yun, wala kang choice, kahit ayaw mo, wala kang magagawa, tutulungan mo talaga yun. Kung hindi man ikaw, gagawa ka ng paraan. Buisit naman, sa akin pa talaga iniwan. Tawagan ko ngayong barangay, dadalhin ko tong bata doon, gagawa mo ng paraan. So naintindihan mo, kung ayusin mo lang yung pag-iisip mo sa kamatayan, tatay ko namatay, 8 months lang ko, graduate naman ako ng college, ang gwapo ko ngayon dahil nagpa-vlog pa ako sa inyo. Ano na yan? Namatay ba yung tatay ko nung baby pa lang ako na 8 months ako? Namatay kami lahat? Hindi naman. Nakapag-aaral naman kami. Yung iba sa amin graduate, yung iba hindi. Pero ang gaganda rin naman ng buhay. Hindi maganda. Well, hindi yung ganun ka ang ganda ng makiling. Yung makiling bundok tapos may clouds, talagang naiba yan. So yun, so mabalik tayo dun sa ano na ba, so mabalik tayo. So sabi ko sa kanya, pwede ba kasi pag iniba natin yung perspective, halimbawa kanyari, sa bagay ilang years na lang din yan, tsaka isipin mo, sabi ko sa kanya, ikaw may anxiety ka, ayaw mo lumabas, ayaw magkikilos, gusto mo ba dalhin din yung asawa mo dyan sa kondisyon mo? Sabi niya, siyempre hindi. Kaya na. So ayusin natin yung pagtingin natin dyan. Ano kaya kung ibigay natin yung buhay na yun sa kanya? Like, sige, magbarkada ka na doon, umuwi ka na lang dito, magmotor ka. In fact, yung asawa niya ang cool kasi gusto siyang iangkas sa motor, mga big bike, mga BMW daw eh. Sabi ko, ako rin may motor din ako, may Harley din ako. Sabi ko, ganun. Pero hindi ko ginagamit. Diskargado lagi yun. Sabi ko, ganun. So, di ba parang ang sweet? Isipin mo, nagagalit siya na ayaw mo sumakay. Ibig sabihin, hindi may pagmamahal doon, may kasi inisip niya, hindi daw sweet, ganyan-ganyan, siya lang daw. Sabi ko, the fact na galit siya kasi hindi ka sumasama sa kanya, hindi ka sumasakay sa motor niya, saka kita ng ganun. Sana nagpaangkas na lang ng mas batang babae yan, mas maganda, pero hindi. Sabi niya, ikaw yung gusto, tapos ayaw mo. Nagtatawanan kami din sa usapan namin. Sabi ko, what if, para ikaw hindi ka na rin mag-alala, para hindi na rin kayo mag-away kung late siya, what if sa isang banda ibigay mo sa kanya yung buhay na yon, na magbabarkada siya, yung bang kaya niya i-maximize pa yung natitirang lakas ng katawan niya na kaya pang magbarkada, kaya pang, di ba, yung bang hindi mo iisipin yung sarili mo lang, kundi may isip mo rin yung iba na, sige, bibigay ko sa kanya yung kaligayahan na yan. At kapag binigay mo sa kanya yung kaligayahan na yon, pati ikaw at isipin mo, hindi, kunyari, late, hindi na siya mag-aalala kasi nag-enjoy yun sa barkada. Di ba? So pati ikaw, relax ka rin kasi alam mo na tinanggap mo, meron kang willingness. Sinample lang ko siya, sabi ko, alam niyo po ba, yung nanay ko, she's 89 years old, sabi ko gano'n. Kapag ang mga matatanda pala, kaya nilang sabihin yung mga masasakit na salita na talagang masakit, sabi ko gano'n. Tapos sabi, sample lang ko kayo, meron kaming yung nagtatrabaho dun sa amin sa bahay. Sabi ba naman niya, wag daw pakainin kasi hindi daw maganda yung trabaho.
So sabi ko, ang klase, di nagsermon ako, nagalit ako talaga. Siyempre, hindi ko, bakit ganon? Saan ang galing yun? Di ba? Hindi naman siya ganon. Dati. So, I realized, usap-usap kami, excuse me, excuse me. So, na-realize na, alam niyo yung mga bata, no? Na pag nakita ng kalbo, sabi niya, ay kalbo. Yung bata, di ba? Ay kalbo. Habang tumatanda rin tayo, nawawala yung, parang lumuluwag yung filtering system natin. Yung bang, siyempre, kung sa edad mo yan, di mo sasabihin yung kalbo. Siyempre, andun yung utak mo na yun. Kakaya, baka yan, magalit sa akin yan. Or, ang dami yung mga kung ano pumapasok sa isip mo na hindi mo pwedeng masabi yung kalbo dun sa tao. Pero kung bata ka, halimbawa, 2 years old ka, 3 years old ka, kakita kang kalbo. Oh. So, kahit yung kalbo na yon, bubugbugin niya ba yung 2 years old, 3 years old? Hindi rin. Pero sige, subukan mo. Kunyari sa edad mo, sabi mo, okay, kalbo! Okay, ako lang kung ano mangyari sa'yo. Okay? So, ang mga matatanda, nawawala rin yung mga filtering system nila. Aside from nagiging sensitive sila, highly sensitive sa emotions nila, tampo agad, ganyan-ganyan. Feeling nila, pinapabayaan sila. Talaga, kasi nangyayari sa akin ngayon, nakakainis minsan. Yung ginagawa mo na lahat, parang, ano pa ba? Pero alam mo yun, mamiinis ka, tao lang. Bakit? Tao lang ako, ganun talaga. Kahit nag-advise ako ng ganito, tao rin ako, nangyayari rin sa akin. So anyways, so sabi ko sa kanya, di ba, pag anong isip mo na, nga, no? Kung sa bagay, kung talagang gusto kong nasa tabi ko lang to, maghihintay lang ako ng ilang years, katabi ko na to forever, hindi na makakalabas yan kasi matanda na siya, hindi na kaya katawan niya. Di ba? Pabiro ko na lang yan. Ako na lang yan, ngayon na lang yan. Okay, pero yung sinabi ko, hindi ko sinabi sa kanya yun. Pero that's the point. Kung titingnan mo, ibang perspective, o nga no, minsan kasi pag nandun ka sa sitwasyon mo, ang hirap mag-isip ng ano yung dapat gawin. Pero dahil yun, sabi ko nga sa kanya, alam mo, Jeremy, sabi niya, basta naman talaga may kausap ka. Sabi ko, hindi po, basta okay na may kausap kayo sa mga problema, pero iba pa rin yung professional na kausap. Kasi halimbawa, yung ganong perspective, kaya ba yun? Ibig sabihin, pwede naman, no? Pwede naman mangyari. Pero the point is, iba talaga yung training ng isang taong may well-trained talaga. Diba? Ako sa cognitive behavior therapy, kaya ganun, may mga ganun akong pag-iisip. Diba? So, kaya, yun. So, sabi ko sa kanya, ngayon, si mama, balik tayo. So, ganun yung sinabi niya, nagalit. So, eventually, nakakainis talaga ugali niya, wala tayong magagawa kasi matanda na nga siya, nalulusin niya na yung kanyang filtering system. So, ang kailangan na lang gawin, kasi tinanong ko sa, kaya bang kontrolin yung asawa mo? Sabi mong, mag-text ka kung ano ha, kung hindi, ano mangyari? Hindi mo siya makakontrol. Sino makakontrol mo? Yung sarili mo lang. So, gaya sa amin, nag-usap kami sa pamilya, hindi, tanggapin na natin na ganyan ang mama, ganyan ang lola, na ganito, kaya niya na sabihin kahit ano, na kahit masaktan tayo, pero it doesn't mean na paano ba? Hindi ko kaya ituloy, no? Kasi kung totoong ganun naman ang ibig niya sabihin, nagkataon lang kasi lumuwag na yung filtering system niya, pangit talaga. Ganoon talaga. So we accept it. Kaya sabi ko, willing tayo na tanggapin yun. So anong ginawa namin? Pati yung mga tao sa paligid, sinabi namin, ganito kuya, si mama, kaya niya magsalita ng ganito, pero huwag niyo napapansinin kasi matanda niya. Sabi ba naman sa akin, naiintindihan naman po namin yun, hindi naman kami apektado. Pero mo kami big deal, pero sila pala wala. Sila yung sinabihan. Kasi sila mismo, naintindihan nila. Kasi kami, mahirap maintindihan kasi kamag-anak namin siya, parang na-frustrate kami, na-disappoint kami, na parang, saan ang galing yung kasama nung salita mo at yung gali mo na yan, parang ganon. Sila yung ibang tao, parang, intindihan naman namin, matanda na yan, ganon. Okay. Kami, big deal, sa ibang tao pala, hindi. You see? So, ngayon, dahil may willingness ka na tanggapin yung ganon, pati ikaw tuloy, nanggagaling ka na sa you understand and you are willing to sacrifice yourself na imbis na gusto mo siya araw-araw katabi mo, nandun siya sa mga barkada niya, nag-i-enjoy. Okay? Ganun talaga. So fun yun kasi syempre isipin mo nga naman, kung ako nga naman yung asawa, ano ba itong asawa ko, lagi may anxiety, lagi pagod, lagi masakit ulo, ano na lang buhay ko dito, pati ba ako madadamay ako sa kanya. So kahit ako
kailangan ko rin ng buhay ko. Kailangan ko rin. So, ang gagawin ko, punta rin ako sa mga friends ko para naman maiba naman na yung mundo ko ng konti. At sana, ganun din tayo, maintindihan din natin yung ating mga kamag-anak na ganun. Meron din kasi isang follower, kinukulit niya yung asawa niya eh. Mahal mo ba talaga ako? Iwan mo siguro ako, iwan mo ko. Diyos ko po, sa isang araw daw, mga 2-3 niya, tatanong niya asawa niya, nakakarindi. Sabi ko sa kanya, ilang years na kayo ng asawa mo? 20 plus years. Bakit tinatanong mo pa yun? Hindi mo ba naisip na pag nagtanong ka, baka marindi? Bakit mainis sa'yo lalo dahil sa ginagawa mong yan? Bring mo everyday. Hindi bang hirap? So, let's have an awareness na hindi pala pwede. Tsaka, punta ka sa evidence, sabi ko sa kanya, 24 years na kayo magkasama eh. Di ba? Bakit kanya bandap iiwan? Sinabi niya mismo sa'yo na hindi kanya iiwan. Enough na yun, hindi pwedeng 3 beses sa isang araw. Baka yung asawa niya, dahil intindihan din siya, mapayag na lang din na 3 beses sa isang araw. So, well, ideally, both parties should understand each other. Sana. Pero may mga tao na hindi makaintindi, gaya ng asawa nung ka-talk time ko. Okay? Sige na, masyado matagal na ito. Pero I hope, ang take-away nyo sa video na ito is, malalaman ninyong ayos na kayo at mawawala ng anxiety ninyo kapag pagod na kayong araw-araw isipin yung mga simptomas at kaya nyo lang yung tinanggap nyo na lang siya na wala na akong pakialam, sige na, mag-anxiety ka na dyan, nervous ka na dyan, wala na akong pakialam sa'yo. Gaya ko, eto kape, lagi ako nininervyos sa kape, pero nag-enjoy na ako sa kape ngayon. Kahit kaya kong magkape, kaya kong nervyusin habang nabubuhay ako. Gaya niya, ngayon, nagdadrive ako, nag-enjoy ako sa inyo, magkakape talaga ako. So, lalabas yung nervyos ng kape, yung palpitation ko, yung talagang kakaibang pakiramdam ko sa kape, lalabas talaga yan. Pero, okay lang. I live my life kahit nandun yung simptomas ng hayop na kape na ito. Bakit? Kasi nagkakape ako kasi healthy daw talaga ang black coffee brewed. Wala tong sugar, wala tong creamer, healthy siya, maganda siya sa katawan. So, itiis ko na lang. Kasi willing ako tanggapin yung epekto ng kape sa katawan ko na nervyos, and I can live it. So that's when you say, manage na yung anxiety, nabubuhay na siya kahit may anxiety siya, kasi anxiety is part of the body. Bye! Kailangan diagnose ng doctor. Thanks. See ya.